Baka lang pala na curious ho kayo kung anong hitsura ng Rojas Night Market namin dito sa Davao. At sa mga taga Davao naman na tamad pumunta rito, gumala kasi ayaw sa crowd, ayaw sa maraming tao, ayaw sa mga siksikan, siguro gagamitin ko yung sarili ko para sa inyo, no? Para itor ko kayo dito sa loob ng Rojas Night Market, para makita ho ninyo kung anong nga ba hitsura sa lugar. Anong mga paninda, anong meron, bakit pinagkagaguluhan ng mga tao. So dito na area, hindi ko na ito papasukin kasi dito ay exclusive siya. Department of Okay-Okay, parang gano'n, no? So mga Okay-Okay, mga paninda ho dito, mga damit. Tapos ang papasukin ho natin dito sa unahan, yan, no? Paloob. Gawa nung samot-sari ho yung mga paninda ho dyan. May mga cellphone accessories. Tapos sa unahan ay mga ice cream, mga refreshments. Tapos may mga massage and mga barbecue houses, no, or mga barbecue stalls, mga ihaw-ihaw grilled and mga palamigan, yung mga street foods. So yun ang papasokin ho natin. Dito din natin kailangan i-memorize yan. Kahit pa night market man yan o hindi, basta kaya okay talagang dinudumog ho talaga ng mga tao yan. For example, yung night market sa Baguio, no, sa may Harrison Road, napakadaming tao talaga, like napaka-OA, like alam nyo yung nag-uunahan talaga. Akala mo talaga may premium, no? First 100 customers ay mayroong may mapapanalo lang libo-libong salapi. Anyway, so ganoon talaga, no? Parang naging nakasanayan na nila yon. Okay. Sabi daw na kasi branded na yung sa Baguio City sa may Harrison Street. Pero yung kanilang kalye natin sinasarado, ginagawang night market, lang ho siya, no? Okay lang talaga siya. Separate din ng kanilang food stalls or yung kanilang mga kainan. So dito sa Davao, ang night market namin ho dito ay government owned ho talaga siya, no? Samantalang doon sa Baguio City, iba ang may-ari sa yung sa daan sa Harrison Road, yan sa gobyerno yon, no? Doon sila nagbabayad sa pagmamay-ari siya ng city government or LGU of Baguio City. Pero dito sa Davao, ang aming night market ay talagang lahat gobyerno, no? Pamamay-ari ng madlang people. It's a government facilities. So ngayon, pasukin ho natin ano meron dito. Bakit nga ba pinagkakagaluhan? Bakit ang daming tao? Bakit hindi magkamayaw ang mga tao? Labas-pasok, no? Time check ho tayo, alas 10. Matao pa din. So malupit yung ating inspection area. Like talagang binuklat lahat ng ating mga dala, ating mga bag. Pero para sa akin, yan, no? Salot, good job para sa mga authority ho natin, kasi the more na mas lalong kahina-hinala ang hitsura ng tao, lalong ibig ko sabihin hindi siya discrimination, kumbaga ganun talaga, ma-offend akong ma-offend basta kaya pag malaki kasi ang dala kong sling bag, hindi siya pangkaraniwang bag, gaya ng sa kanila dyan, maliliit lang. Sa akin isa na talaga siya malaki, no? Pwede ipasok ang mga dalawang katao. So malaki, tapos siguro balbas saradot bigote, no? Bigotilyo, kaya parang may something sa taong to, kaya titingnan lahat-lahat. Tapos meron pa sila nakitang mga kung anek-anek na mga malalaking bagay, no? Devices. Yan pala, power bank na napakabigat. Tapos meron pa tayong dalang selfie stick, no? Na may pagka parang gimbal, pero selfie stick lang talaga siya. So para sa akin, ang bibigay ko na review dito sa ating mga checkpoint, ating mga police auxiliary, sa ating task force Davao ay nasa mga 95%, no, to 99%. Congratulations, ibig ko sabihin keep up the good work, no. Para sa akin, suportado ko yung ganung gesture, ganung trabaho nila. Ibig sabihin lang nun ay ginagampanan nila yung trabaho for the security naman, para sa kaligtasan ng lahat. Okay, so dami na natin sinabi. Lakad na tayo, papasok. O nga pala, gumamit pala ako ng ng ultra wide lens. So hindi siya ganun ka liwanag. Kasi ang ultra wide lens sa cellphone ko ay applicable siya sa araw lang talaga dapat, kasi pagka gabi iba yung magiging quality gawa nung madilim, siyempre, diba? So umaasa lang tayo sa ilaw, no? Sinag ng ilaw ng tawag nito, mga ilaw, mga kuryente, ganun, mga bulb, mga lamp lights. Pero kung pong araw talaga, siya, natural light lang talaga yung makuha natin from the sun. Kaya pasensyahan na niya kung kunting siya, may area, may certain area na hindi siya ganun ka liwanag, hindi siya ganun ka mailaw. Yun. Tapos pasok tayo dito. Ito na yung napasukan natin, ang mga accessories, cellphone accessories, no? Mga kapatiran rin, mga Muslim.
mga pabango, mga cellphone accessories, mga cups, anything, no, na pwede nyong bilhin sa inyong mga cellphone accessories. O, may mga baby na rin, no, yung ipapatong sa ulo, mga perfume, pabango. Meron yung ano yun, may pabango yung dati na trending siya, mura lang, 99 pesos, na ang iba ay para daw amoy ihi ng daga, pero yung iba naman napakabango daw sa kanila. Nakalimutan ko. Saigon, yun, no, Saigon. So shout out dyan, sino nakakaalam ng pabango na yun, Saigon perfume. 99 pesos lang. Diba? Yan yun. Tapos may mga wipes ko dito, tatlo for 50 pesos. Mga kung ano ng mga accessories yan. Ito yung rason bakit maraming tao dito sa lugar. Labas-pasok. So, malapit na tayo makalabas sa mga cellphone accessories, sa mga jewelries, mga stickers, yun. Mga malong. Ayun, may hina pa rito, tsaka tattoo. Permanent tattoo in hina. So, marami kayong ano, pwedeng ma-avail dito ng mga products, mabili, no? May mga sling bags, Prada, Lacoste. Kaya na bahala, no, sa mga brand na desire daw ninyo. Pasok pa tayo dito sa unahan. Ay, ma'am, nata oh. Extinction wire. Ay, pilila. Yan, may mga relo, may mga hikaw. Ayun, polo. Magkano kaya to? Ayan, mga paborito ko to. Ito yung mga gusto ko. Kaso, yung kulay ay wala silang kulay na mga matitingkad gaya nito. Anong kulay ang gusto mo? Yung gusto ko yung bright color. Oo, bright. Bright color. Oh, yung mga ganun, no? Ganito. Oh, yung may mga bulaklakin. Sa mga gustong pupunta ng Davao para magkaroon ng mga souvenirs, marami rin dito, no? Kung sarado na yung ano natin, yung ating bagong Aldibingco or tawagin nating market, Poblacion Market, eh pwede na kayo dito sa Rojas Market. Meron na kayo ma-avail dito ng mga damit. Tagpila po, dangkuan, polo. Sir, kanina Kuan man, dark man kayo siya mo, sa mo itong kaitom. Kani, sa mana? Kani. malong na sir. Ay, malong ni. Umani na yung color ang ganahan. Kanang ulo dito tayo. Or ingon ani. Green. Kanang mga bright color. Kanang hayag ba? Kanila nga mo color. Tuwalya na sir. Tuwalya. Kanila nga mga available na color. Kana lang, no? Yes sir. Red sir, blue. Dark. Like green. Wala eh. This way. Ano eh? Mga nani yung ano, mga kanang hayag. Green. Sayang. Sige lang ha. Salamat. Pagpila po doon inyong polo? Polo? Inani? 450. Oh. Ay, 380. Oh, 380, no? So, same lang sa market, Poblacion Market, kung saan tayo nakabili ng damit. Okay, so diretso pa tayo dito nang makapag-explore na sa unahan kung ano meron. So, ito na yung pinakahuling area. Diba? Ang saya lang dito. Ayan na yun, no? Mga tempered glass, ceramic glass, mga kung ano pa. Okay, so welcome tayo dito sa may ano na ulit, no? Mga palanigan. Uy, may bago to Bago na to. Parang ano siya, no? Candy fruits. Candied fruits. Tagpila po. 50. Kanang candy lagi, candy. Kanang asukal, imo ito slow. Murag ganahan ko. Sige na, papalit raw og isa. Kanang 50 lang. Kaya lang patanaw daw sa ano, proseso. Angulo sir. Yun, no? Angulo sir. Welcome to Bian. Yes, bakit? Malikap yung kapila. Diba? Ano lang naman no? Creativity. Ilang pirasong ano lang yan, no? Gawa sa ilang piraso lang siya nung sunkiss, tapos pakwan, isang grapes, isang strawberry. Isang pinya. So, yun, 50 pesos na, no? Ganun lang, no? Candied. Kasi ano siya, bago siya sa paningin natin. Hindi siya pangkaraniwang. Like, wala, bago, first time, no? Nakikita ko na to sa mga YouTube channel, like mga mukbang, ASMR. O, yun. Tapos, iloloblob siya dito sa yellow para titigas, no? So, magiging candy na siya. Diba? 50 pesos. Ganun lang kadali. So, kumbaga, ano, creativity lang talaga kailangan.
O asa mo aning idea na kuha? Korean. Sa Korean, di ba? So nakikita ko tong gantong mga pagkain sa mukbang ASMR sa YouTube. Yummy, okay lang. Di lagi kansi. Di ba dapat mabuha ka ng ano? Crunchy na sir, pero hindi na siyang crunchy. Kaysa ASMR ako nakita na naman ko kay crunchy kayo. Tingog yun ba? Oh, nag-enjoy ako Pero kung gusto kita pinakagay sir, pwede nyo siya magayon sa ice. Okay, lamig siya, lamig. Testing experience. Nag-enjoy ko, nag-enjoy. Tubig sa dahil isa. Bugnaw na, bugnaw. Bugnaw. Bayang. Magiging ano siya? Crunchy siya, no? Kapag patatagalan mo pa siya ng konti. Pag the more na may expose mo sa hangin, the more na mas ano siya, magka-crunchy talaga siya. Yung kanyang coating na asukal. So, di pa tayo nakakalayo, no? Unahan nito ay mga massage area, tapos mga fried ice cream. Tapos, yun na, mga barbecue. Ito bayad, oh. Sukli. Sige. Salamat. Yun, no? Isasaw-saw sa malamig para mag-ano siya, mag-frost. Tapos pag kakagatin mo na siya, crunchy na siya. Para ka na kumain ng ano. Ano na siya, nagiging candy fruits. Okay, so proceed tayo dito sa unahan. At palubat na ho tayo. Ayan, daming tao. Bumper to bumper na tayo dito. Banggaan. Ayan, Hopia Center. Uy, sarap to ito sure talaga to ng baboy kasi Muslim. So, busog na ako masyado. Ayun, may flavors ko sila. Charcoal, durian, bilang ka, munggo. Ayun, next time, no? Next time natin balik. Busog ko na. Dami na natin kinain. Ito, massage area. At ito para sa gilid ay mga ice cream yan. Lami ice cream. Kuha ba? Lami ice cream. Tapos, dito na area, mga ice cream pa din, sa gilid. Yan, daming tao. Masarap yung ice cream dyan. Ang hindi lang talaga masarap ay yung nakatayo ka ng matagal. Kakaantay sa yung order, no? So, pila-pila talaga dyan. Kaya, fast, no? Maliit yung aking pasensya, no? Sa pilahan. Yan, massage area. Siyempre, banggaan. Punta pa tayo sa may... Ito na, yung pinaka-entrance talaga dito. Dati, isa na yung entrance dito na talaga sa unahan sa may Ateneo. Ateneo in Aldivinco fronting. Pero ngayon, ano na rin siya. Pwede na rin doon sa likod ang starting point. Pwede na kaliwaan, kabilaan na yung entrance and exit. Sige ha, salukunin natin yung entrance.
Bango naman oh. Ihaw-ihaw. Grilled food. Yan mga buko juice. Palamig. Barbecue. Huli kong kain dito. Kailan mo yun? Last year? Oo, para sinubukan. Oh, pastil lang naman ang kinakain ko talaga dito. Eto, oh, may sisig. Sisig Country. Ito sila mga kusino. So, ganun talaga no, bawat lugar yata sa Pilipinas ay meron talagang mga kanya-kanyang entry sa mga night market. Sa Lapu-Lapu City, meron po sila sa May Upon. Sa Mandawi City, Cebu, hindi ko alam kung saan, pero meron daw sa May City Hall. Pero nung time na pinuntahan ko siya, ay sarado. So sa Cebu City ay meron ho sila tatlo, no? Meron silang Sugbo Mercado sa IT Park in Cebu Business Park. And meron sila sa Carbon. Yun, Carbon, pinakamalaking night market ho nila. Tapos sa Iloilo City, saan ba? Hindi ko alam, no? Hindi pa ako nakapag... meron pala doon sa ano? Mega World, no? Doon sa may Keytown. Keytown area. Maliban doon, mga ano, mga taga Iloilo. Saan pa ba may ano? Saan pa ba may night market sa Iloilo City, no? Meron ba sa Haro? Meron sa La Paz? Meron ba sa Arevalo and City Proper? So, pa-comment dyan, no? Hindi ko masyadong napuntahan na ikot yung mga night market ko nila. Sa Baguio naman, yun nga, Harrison Road. And Harrison Road, tsaka yung kanilang Session Road. Pero yung Session Road, paggabi, hindi naman talaga siya ginawang night market, no? Kumbaga ano siya, pag ginagawa siyang Buskers Day, ang linggo, no? Kapag araw ng linggo sa Session Road, ay sinasarado ko talaga yung kalye. Pagbibigay daan para sa mga buskers, mga nag-perform, no? Nagsa-showcase ng kanilang mga talent and entertainment. Tapos syempre sa mga bisita, kaya best day na pupunta ng Baguio is linggo para ma-experience nyo ang napakagandang napakamasaya na Session Road sa Baguio. So saan pa ba? Sa Manila, Metro Manila, hindi ko alam, no, kung meron. Sa Tagaytay, meron dun sa may meron silang food bazaar sa may Ayala, Sirin. Basta lahat ng lugar meron talaga yan, no? Hindi mawawala yan. Kumbaga parang naging ano siya, no? Nagiging normal na siya sa Pilipinas. Hindi ko alam kung saan nagsisimula, kung sa ang night market, no, na idea ng night market. So yun lang siguro. At dito tayo sa pinakadolo at hindi na tayo makapag-exit dyan kasi entrance lang talaga siya, or pwede ba mag-exit? I don't know. Ayan na. So, thank you for watching and sa susunod ulit, no, na gala. O nga pala, ano sa araw ng Davao bukas, no, Sunday. Ngayon dapat no, March 16, pero na-move into Sunday, March 16 Sunday. Siguro dahil sa leap year, no? Tama, pwede, no? Isa yon sa rason. Basta dati ang Sunday is ano talaga siya, 16. So, parada bukas. Sige. Ayun lang siguro and ingat.